Pinagtitipid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino sa paggamit ng langis dahil sa posibleng kakulangan ng supply dulot ng sigalot sa Middle East. Kaya naman ang ilang senador may suhestyon kung paano makakatipid sa krudo at ano ang maaaring gawin para matiyak na sapat ang supply nito. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Ngayong may banta na magkulang ang supply ng langis sa buong mundo dahil sa sigalot sa Middle East, ang Senado may ilan ang naiisip na paraan paano makakatipid ngayon sa krudo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kung maaari, ipatupad muna ang work from home o 4-day work week sa mga empleyado. In immediate natin, what we can do is baka kung kaya mag-implement ng 4-day work week. Para instead of 5 araw na sa kalsada, 4 days, ibang mga companies. Or work from home para hindi lalabas ng kalsada. Kasi once na lumabas ka, gastos ng petrolyo yun. Malaking tulong din daw kung makakagamit muna ng e-vehicles ang ilan. Baka din daw panahon na para tulungan ng mga PUV na magpalit na sa e-vehicle mula sa traditional na jeepneys. What we need to subsidize yung public utility vehicle, mag-e-vehicle. Kasi ang nag-e-vehicle ngayon mostly private nakikita. Dapat tulungan natin yung mga jeep, yung mga bus mag-e-vehicle. Kasi in the long term makakatulong talaga. Si Senator Erwin Tulfo naman, mas maganda raw na ngayon pa lang maghanap na ng ibang pagkukunan ng krudo. Suggestion niya, silipin kung may makukuhanan ng supply mula sa Indonesia at Malaysia. I will be asking the Department of Energy, kasi isa po sila mga imbitahan namin. What options do we have? Are we only looking sa Middle East? Can we look at our neighbor, Malaysia and Indonesia? They also supply oil. At I believe, according to my sources, yung mga small players po natin sa oil, yung kanilang supply nanggagaling po sa Malaysia and sa Indonesia. Bukas naman ang senador na bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para rin mai-adjust ang excise tax ng langis. Kahit sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator JV at Senator Bongo, todo suporta sa Pangulo. Excise tax, kailangan natin ng pondo. Isipin na muna natin later yung pondo. Ang problema yung now, yung kinakaharap, yung very near future, within the next few days, few weeks, natataas, sisirit yung presyo ng produkto ng petrolyo. Paano makakaagapa yung kababayan natin dyan? Expect na tataas po yung mga pamasahe, mga pagkain. Kung ano pong kailangan na gawin natin sa gobyerno para mapagaan po ang papasanin ng taong bayan. Bawat piso ay napakahalaga sa mga kababayan nating mahihirap. Kaya kami sa Senado, handa po akong sumuporta kung ano pong dapat naming gawin dito sa Senado. Pero ayon kay Senate President Vicente Soto III, pag-aaralan muna nila ito. Kung bilyon-bilyon ang pondong mawawala sa gobyerno, baka makabubuti kung reserve oil muna ang gamitin ng Pilipinas. Meron pa yatang mga 2 or 3 months na reserve tayo. So ayon sa Pangulo, kung gano'n yung statement niya, ibig sabihin niyan, kung hindi, ito naman, baka naman hindi tumagal. So we might be worried about something that we should not be worried about at this point. So in the meantime, pag-aralan namin. Para naman kay Senator Gatchalian, pwede ring bigyan muna ng subsidiya ang mga tsuper sa ilalim ng contingency fund ng Pangulo at sa Pantawid Pasada program. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo. At least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Ang Pantawid Pasada, kasi ang problema sa atin, hindi pa tayo nagtataas ng pasada, ng pamasahe. So, maiipit talaga yung drivers. So, I think immediately what we can do is to support the PUV drivers. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.